Parang nakukulangan ako sa kanya. Kaya nga, di ba, may scene na naiyak ka. Ito nga, sasabihin ko, Ayun na. aminin natin, parang ang reality is, hindi siya gaano kinakagat. Sasabihin ko, disappointed ako eh. Sobra akong disappointed talaga, promise. Hello, it's me again, Johnny Beriani, and welcome to another video natin dito sa ating channel, dito sa JBTV, Johnny Beriani TV. Ako po muli ay lagi nyo napapanood, of course, napapanood dito sa channel natin malamang, di ba? Pero parang sobrang rare ko kumuha ng mga videos lately. Pasensya na, medyo na busy lang. So sa mga hindi pa kakilala sa akin, I'll introduce myself once again. My name is Johnny Beriani and I'm a radio presenter dito sa Tag 91.1 na lagi nyo napapakinggan. Sa Tag Backup na araw-araw yan, weekdays from 4 to 9 p.m. And for today, very special na naman yung magiging chikahan natin kasi meron na naman tayong mahihila, di ba? Na makasama natin ngayon. Let us all welcome a very good girl. Sige na nga, girl. Caribel! Woohoo! Tan-tanan! Tanananan! Tanananan! A very good tita. Tananan, tananan, tananan. Na nakaluwag-luwag na sa buhay. Literal. A very good auntie. A very Yan. good auntie, di ba? Literal na nakaluwag. Thank you so much, Mr. Johnny Beriani, for Ano ba? having me Ano ba? sa show mo. Kanina- sa kumikitang show na to. Hindi. Oo. Ano? Wala pa rin yata akong TF dito. Gumaganti lang ako sa iyo kasi hinila niyo ako sa sa tagising na. Kasi napapakinggan niyo po siya sa tagising na tapos hinihilan nila ako kasi ako muna nagko-cover kay kay Pepperu na after ng show nila. So Yes, and ayan, lang, ganti-gantihan lang. Sure. Parang quick commercial lang. Sa viewers ni Johnny Beriani, please do not forget to grab the Global Filipino Magazine copy, October edition, please. Oy, Nandun. thank you. Thank you sa Article TJFM. about Johnny Beriani. Sa sa feature. Ba't yung mga pinag-share? Yes, Ang please, weird nung parang do pinag-share nyo. Do not forget to get the copy. Pero thank you kay kay JP lalo na sa The Global Filipino Magazine for the feature. Yes. And bibili ako, of course. Pasalubong ko sa mami ko, sabi mo di ba? So for today, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng reaction video sa A Very Good Girl na napanood namin, dalawa kasama si Georgia Fritada, na showing na dito sa UAE. So kung merong tayong mga viewers na galing dito sa UAE, sa malamang may mga makakapanood dito, no? Panoorin nyo na kasi sobrang sulit, no, ng A Very Good Girl. Pero itong video na to, this video contains a lot of spoiler. So, kung ayaw mo pa ma-spoil sa yung A Very Good Girl, umalis ka dito sa video muna, okay? Or i-save mo na lang to, i-mark mo na lang to, pero yon, alis ka muna. Dali, chupi muna. Kung ayaw mo lang ma-spoil, pero kung napanood mo na, gusto mong para pag-usapan natin siya, stay ka lang dito, tapos makipag-chikahan ka sa amin, mag-comment ka ng mga thoughts mo. And iyan, para ayoko na makita mapagod, syempre kailangan mo umupo. Hindi. At kailangan mo umakyat. Ganito Ano yung problema mo? Di ba dapat ganito yung mga jacket? Yung mga parang... Yes, Korean. Umamin ka na kasi BTS Army ka eh. Hindi nga. Ayaw niya pang umamin eh. Ito kasi, di ba yung mga parang Pero, mukhang social-social. Kinakanta dapat si, gumaganyan. si Oo. Jungkook, yes, ganyan. Oo. Upo ka na. Ano ba yan? very good Paupuin pa auntie. ako. Okay, so, pakilala ka muna sa kanila pala and promote your show. Naku, kilala na nila ako. Of Kailangan course, ikaw pa pa ba? Ikaw pa ba? Kilala na nila ako. Ikaw Yes. mag-grade 2 ka pala. Kilala mo na. Totoo. And abangan nyo po sa MMFF, Becky and Badet. Of course. Si Uge, tsaka si Yes, ay, hindi pa po. pala sure kung kasama sila. So, sana makasama, di ba? Mamang Pokwang, tsaka si, of course, Miss Eugene Domingo. Pero mas daw, ano to? Pumpkin yun, nasa Oo, recently nasa Paris Fashion Week ako. Oo. Ito, moving forward. Nahiya Ayaw bigla. mag-grade.
Nakahiya bigla. Eto, pag-usapan na natin A Very Good Girl. Kasi nga naman, showing na siya dito sa Middle East. Pero medyo, actually, sasabihin ko, disappointed ako eh. Sobra akong disappointed talaga, promise. Because, nakat May yung mga scene ni scenes, Kaori. oo. Oo. And syempre, di ba, na ano mo nga sa socials mo na trending. Tinigto Yung ko, meron pa. siyang parang 40,000 views as we speak ngayon, as we record this video. Kasi sinabi ko na curious ako kung ano nga ba yung ginawa ni Kaori. Kasi parang may pinag-uusapan na parang controversial na ginawa si Kaori, ganyan. Pero hindi ko magets. Tapos ang katabi ko nun si Georgia, sabi ko, ang sitting arrangement kasi natin, di ba, ako, si Georgia, tapos ikaw. Tapos sabi ko sa kanya, binubulungan ko siya, huy, may ganap daw si Kaori dyan. Maya-maya ng konti, ganyan. So, hinahype ko si Kaori. Tapos, maya-maya ng konti, of course, lumabas na siya. Medyo may mga inaabangan na akong ganyan. Tapos, do you remember that particular scene na yung camera nakafocus kay Catherine? Yes. Tapos, ang abrupt ng pagkaka-edit sa kanya. Tapos Biglang biglang- lumabas out of nowhere si Kaori, katabi ni Mother, katabi Yes. ni Miss Dali, no? And sabi ko, parang, ang abrupt nun, parang nakatong part na to. So yun nga, totoo nga naman pala, nakat naman pala yung part na yun. Alam mo kung anong ginawa pala doon? Alam mo, hindi. Oo. O, eto spoiler ha. Again, kung ayaw mo pang ma-spoil, save mo muna tong video. Or i-pause mo, tas forward. Yes, Sayang oo. yung views. Hindi, okay lang yan. So, pwede kang muna mag-scroll muna dyan, diba? Pero yun nga, ang ginawa pala doon ni Kaori and Miss Dolly De Leon, nag-kiss pala sila. Okay. Oo, doon. Ako naman, ang parang inaano ko, yung unang akala kong ginawa, kasi di ba yung Anito? Yes. Akala ko may ginaw. Ayoko lang i-demo kasi may logo ng tag dito. Baka mapatawag ako. May Anito. Akala ko may ginawa sa Anito. Yun yung parang isa sa mga parang ina-expect ko at the same time na parang ginawa siguro Oo, nila. baka shinake kasi kala salt shaker or what Pwede. have you. Ginanon-ganon. Oo, or yung sa pepper, di ba? Or yun nga. So, I want you guys to understand din na dito sa UAE kasi nangyayari naman yan. Maraming mga parang film, yung mga Barbie nga, muntik hindi ipalabas dito, di ba? At marami pang iba. Mga movies pala ni Vice Ganda, hindi namin siya pwedeng ipalabas dito sa UAE. Parang kada MMFF, walang entry si Vice Ganda na napapanood dito sa UAE. Ah, ganon? Wala. Paka-OA. Makarya. So yun, kasi yun nga, sensitive ang Middle East of course, since Muslim country tayo, sa iba't ibang mga paksa tungkol sa relihiyon and kultura din at the same time. And we have to respect that. Yes, no? of course. Yun lang, curious lang ako kung gaano ka-intense yung eksenang yon ni Kaori with Miss Dolly De Leon. So, Hanap tayo ng uncut version. sa I1TFC siguro soon, no? Pero let's push for the screening muna ngayon kasi screening pa siya in the cinema. So, panoorin nyo sa sinihan yan. Lalo na kung wala ka naman dito sa Middle East siguro, no? Nasa Pilipinas ka, mapapanood mo yan. Pero kung nandito ka sa UAE, yan ang tabayanan natin kung sakasakali magre-release soon na sa I1TFC siguro or baka Netflix, 'di ba? Pero yun, tagapin na lang natin na taga dito kasi tayo eh. So, kailangan nating respetuhin yan. Pero panoorin nyo pa rin kung nandito ka. Okay? I want to ask you, Kerebel, kung ano yung mako-comment mo about the genre. Fan ka ba ng parang gantong genre na may pagka-eat the rich concept? Parang Parasite, ganyan? Yeah, Or Burning? very dark. Well, May mga social necessarily commentaries. dark comedy. Yan. Ako, I am a big fan of it. At saka parang natuwa ako kasi I've also seen na yung movie ni Miss Dolly De Leon before yung Triangle of Sadness. Sadness, yes, It of was course. so good. Tapos, nung ito na nga, A Very Good Girl, nung una, syempre, parang not sure pa kasi parang syempre paano ba yung chemistry nila ni Catherine, pero nung napanood ko ang galing, sobrang nakakabilib, not because I'm a Katniel fan, pero ang galing nung pagkadala nung dalawa, yung tandem nila, especially siguro nagulat ako kay Catherine kasi 'di ba she's known as someone who's really good when it comes to drama. Pero alam mo yung kasi yung roller coaster of emotions and yung shift nung expressions talaga kasi pag kunwari 'di ba dark comedy, ang hirap mong ipakita sa viewers mo na
seryoso, but at the same time, the entire scene is very silly and funny. So, ang galing na ilabas nila yung dalawa. And of course, 'di ba, yung mga kasama din nila doon sa pelikula. Pero sobra na natuwa ako na gumawa sila ng ganong klase ng genre. Na nakakagulat sa Star Cinema, 'di ba, na gumawa ng ganitong kasi of course parang nasanay tayo sa mga movies ni Vice Ganda, nasanay tayo sa mga rom-com na mga pelikula, 'di ba, ng Kathniel, ng Liske, ng Don Bell, ganyan. Thriller pa, yung mga ganon. Correct, 'di ba? Tapos parang ang brave for them na alam mo yun, mag-venture sa ganitong klaseng pelikula. Kasi aminin natin, parang ang reality is hindi siya gaano kinakagat. Kumbaga hindi siya parang may niche audience. Yes, Alam mo yun? Yes, and I'm so proud kasi they did this movie thinking na kasi yung mga Filipinos na ngayon, very na rin, Open. smart, and correct. very witty na rin at magigets nila yung humor behind dun sa mga scenes na ginawa nila sa movie. So, yun. At saka it's a risk kasi minsan, meron din ako mga napapanood ng mga ganyang klase ng genre. Pero yung hindi patok, Yes, diba? marami Pero actually. nung tayo, talaga nung bumitaw lang ng may mga phrases na binitaw lang, tapos natawa na kagad tayo. Na parang, ang galing. Tsaka may ganda. parang, may mga, kasi satire din siya Tapos may mga parody sa, Yes. let's say, iba't ibang personalities. Bawal nating pag-usapan, of course. hindi. Pero there's one particular scene na sobra kaming naghampasan ni Meng. Ewan ko kung nag-usap kayo noon. Kasi basta may nakita ko, may spoiler nga pala to, no? Yung Wheelchair? naka-wheelchair, si Miss Dolly, di ba? Na parang, Yeah. yun nga, parang familiar, yun lang naman. I just wanna add, yung mga ganitong klaseng genre na yun nga may parang social commentaries, ganyan, dark comedy, maraming mga tinatackle na mga issues din at the same time reality natin sa buhay. In a way, medyo fan na ako niya. Maliban sa Parasite, is if you guys are familiar with the Korean movie na Burning, si Yoo Ah-in yung bida doon, yung bida siya sa Chicago Typewriter, may issue siya ngayon and marami pang iba, Paborito yun ni Obama na pelikula na feature siya sa Cannes, tapos isa sa mga favorite films ni Obama yon. So ngayon, I want you, actually nag-search ako ng something, pero may natin to ng konti. Actually, may interview na kami nagkaroon kami ng interview kay J.K. Hercito, kay Kaori Oinuma, tsaka Direk Peterson Vargas kahapon. Then i-air natin siya today dito sa tag, Tinanong ko sila nito. So, I want you to describe Catherine Bernardo and Dolly De Leon gamit ang one word. And sabihin mo na very quick kung bakit. Okay. So, si Catherine, obviously, versatile. Okay. Oo. Kasi parang, hindi lang siya pang drama. Diba? Siya, kaya niyang comedy. Kaya niya makipagsabayan na hindi siya na-box doon sa, di ba, nakilala siya as Tweet Toms. And as she evolved into a really, really one of the great actresses natin sa Pilipinas. Nakakabilib talaga. Kasi you'll never know what's next. Parang ganun Di ba? Yung sa kanya, iba yung atake niya doon sa Hello, Love, Goodbye. Iba yung atake niya pag silang dalawa ni Daniel movie. Tapos ito, iba na naman yung parang kakaiba parating Catherine. So, nakakatuwa and you keep coming back for more. Na parang, ano pa yung next na yun? Coming back for more. Coming back. TXT. Stream niya yan. Okay. So, yun. So, si Miss Dolly, Dolly De Leon. Pwede yung dalawa. World class. Okay. There. Obviously, yung next level talaga yung pag-arte niya, yung pagbigay niya ng art. And, sobrang natural. Yung hindi pilit. At saka, yun nga, hopefully, you also get to see yung movie niya na international, yung Hollywood movie. Tsaka may parang ginagawa siya ngayon. Yun, may isa pa ngayon. Ang galing niya talaga doon na parang siya tayo nag-stood out doon sa movie. So, ang world class talaga. So, ang dami niyang projects. At napakabait ni Miss Dolly. Tapos, kasi ang nangyari, after watching the film, nag-story ako na nanonood kami, ganyan. Tapos,
May comment kasi siya na ito yung comment. Miss Dolly, yun na po. May regalo na ako sa inyo sa Pasko. Plancha. Plancha. Kasi, Plancha. i-check nyo na lang sa TikTok, na-post natin yun sa TikTok. So, sabi kasi ano sabi ni Georgia, Miss Dolly, tineter mo kami. Grabe po kayo. Oo. Nakakatakot po kayo. Kasi, Oo. nakakatakot talaga si Molly, no? Na parang kung kunyari ikaw si Philo, yung character mo si Philo, parang ako gusto kong umalis doon sa scene. Parang umalis na lang, Hindi tapusin na na lang. naisip Parang hindi ko kaya na magstay doon sa... Kasi iba yung ano niya iba yung arrive, iba yung aura, no? Lalo na nung medyo latter scenes. Yes, na doon parang, yun, which is my favorite. oo, na medyo nabibuild up na may idea na to, di ba? Na yun, niloloko siya ni Philo, ganyan. Oo. So, nasabi ko, may plan. May plan siya. Tapos, ang rinig ko din kasi, plancha. Di ba, minessage kita, sabi ko, plancha. Ginanong ko rin kasi siya. So, ano yung plancha? Yung di pagkarinig ni Miss Dolly. So, ayan, sorry po, Miss Dolly. Pero happy po kami sa inyo ngayon, di ba? Successful ang Hollywood premiere. And congratulations, 100M sa first 2 weeks ng A Very Good Girl. Oo. And sabi rin nila, Direk Peterson, kasi pina-describe ko siya, sobrang walang ere si Miss Dolly. Natotoo naman kasi nung parang ka-chat ko siya kasi we're not friends ni Miss Dolly, no? Na siya yung makwento. Ang kwento niya. Alam mo yun, to be friends. alam mo ikaw pa yung mahihiya na parang i-end yung conversation or parang gusto ko kasing i-end yung conversation. Wow, Hindi ko nakakahiya. ma-end. Johnny Bariani, i-end Kasi mo nahihiya ako. nga ako. Mahihiyain ako in real life. Mukha lang akong, alam mo yun, parang walang hiya. Pero mahihiyain ko talaga ako in real life. So, ganon. Yeah. Super bait ni Miss Dolly. And yung itimapukpukaw nila, entry natin sa, di ba, sa Oscars. Ooh. So, ayan, bonggang-bongga. Oo, Aside from, oo. di ba, Uy, may ano? Ilocano. Yes! Alam mong mga Ilocano words. Next. Ilocano ka, di ba? Ako marami kong alam. Napintas. Oo. Nagpintas. Pwede rin nagpintas. Naglaing. Oo. Anya kunam. Anya ngay. Awanti kwarta. There you go. Okay. Aguray. Oo, mga ganyan, diba? So, maliban sa kanila, gusto ko lang din i-commend, of course, yung friend ko kasi si Donna. Okay. Donna Carriaga. Siya si Karen, si Besh ni Catherine Bernardo. Uy, ang galing niya, ha? Kasi kasama, yes, of course. Kasi kasama ko lang siya sa before, sa Tanghalang SLU. Pareho kaming alumni ng Tanghalang SLU in Baguio City, St. Louis University. Tapos dati, niloloko ko siya ngayon. Kasi dati, parang kasama lang namin siya, of course, sa theater company. Tapos ngayon, kainuman na niya, Dali De Leon. Diba? Uge, Eugene Domingo, etc. Diba? So, congratulations sa'yo. I'm really happy and proud of you. We are also proud of you. Katsikahan mo, Dali De Leon. Nahiya nga ako Nahiya ka pang itigil. Ikaw pa mismo gusto mag-end Kasi ng busy. convo. Hello, may screening sila sa Hollywood. Diba? Di ba May doon mo premiere sila. makikita kung gaano kabait at accommodating ni Miss Totoo. Dolly De Leon. Parang isa sa mga dreams ko sa buhay, makainuman si Miss Dolly. Makainuman si Miss Dolly. Nakinumin, hindi pang bata. Of course, di ba? And Kauri din at the same time. Kasi, alam mo, magiging honest ako, partner, no? Kasi si Kauri before, hindi ko trip si Kauri sa performance niya, no? Masasabi ko siguro, parang lalo na sa His Into Her, parang nakukulangan ako sa kanya. Okay. That time, lalo na nung baguhan siya. And may mga napanood pa akong projects niya, parang okay lang, ganyan. Pero dito sa A Very Good Girl, nakita ko yung transformation niya. Yung unang arrive niya pa lang, maalala mo yung scene na, yung kumatok yung binuksan nila yung door, tapos nandun siya. Parang, kinakabahan ako nun na parang, of course, may parang alam na ako sa kung anong mangyayari. Na there is something, may parang motive, yung character ni Kaori. Tapos, yung arrive niya pa lang, yung aura niya dun sa particular scene, sinabi ko yan sa kanya kahapon sa interview. Iba ang lakas Kaya nanghihinayang ako nung hindi ko napanood yung nakat na scene talaga dito. Kasi gusto kong malaman, gusto kong mapanood kung paano nila na-execute yung scene na yon, yung eksenang yon, diba? Well, I have to be honest to, hindi ko siya kilala. Tapos yun na nga. Hindi ka naman nanonood ng mga teen-oriented mga shows, mga pinapanood mo, mga lumang panahon na panahon pa ng hukbalahap, diba? So, may mga nakaabot ba sa hukbalahap dyan? Kung meron po, magka-batch kayong dalawa, diba? Hukbalahap.
Ano yung mga tanghalang komedya pa sa entablado. Yun lang po yung pinapanood ko noon. Yes, di ba? Si Chi din, naggalingan din ako sa kanya. Oo. Of course, di ba? Sobrang galing din ni Chi. Tapos, ang sexy niya, and sana mabigyan siya ng ng parang iba pang, alam mo yon, tatatak na roles, kasi very promising si Chi Filomeno. Jake Ejeras ito at the same time, di ba? Parang he's the only thorn among the roses, sabi nga, 'di ba? Sa mga major cast, 'di ba? Pero grabe din yung arrive ni Jake, no? Curious lang si Direk Peterson kung baka na-cut din yung eksena niya. Kino-confirm ko ngayon kay Donna kasi kausap ko si Donna kanina. Kung kasi 'di ba may scene sila ni Catherine? Yes. So, hindi ko sure kung na-cut or whatever. Sagutin mo na, go. Sagutin mo, go. Hello, Mamo, just wait, ha? Okay, thank you, bye. Yeah, idadagdag ko to, hindi ko to i-edit. Hello, siya. What's your favorite scene? Favorite scene, yun nga, yung end part, wherein yung pumasok, the minute na pinapakita na parang may special dinner, kasi it was, diba may... Nakakatakot yun. May Natatakot ako. May, celebration na birthday. Parang gusto mo pumasok sa spoiler screen, naman sabi to. mo, "Huwag ka na Tapos, pumunta! Huwag ka na pumasok." Tapos parang house yon, simple yung scene. Tsaka yung fight scene. Meron po fight scene may doon. fight scene. May mga liparan. Hindi, joke lang. I love it. Oo. Love mo yan, bet mo yan. Oo. Sobra. Tsaka yes, yun nga, yung hanggang dun sa ending na. Gusto ko yung parang different transition nung mga scenes doon sa latter part na ng ako talaga yun talagang tumatak, at saka yung mga bitawan, mga linyahan ni Miss Dolly at saka ni Catherine. Maraming nagko-comment dun sa scene na yung last scene na yung nag-play yung dito ba ni Miss Culedesma. Ano yung interpretation mo dun sa parang di ba may parang pag-angat ni Kath? Ano yung interpretation mo doon? Kasi ang sa akin, parang interpretation ko doon, kasi bago yan, nakausap niya ulit si Donna na parang okay na yung anak ni Donna, ni Karen ni Besh niya, di ba? Na parang tapos namatay si Molly, nasagasaan. So, may spoiler pala. Sinabi ko kanina, ha. So, yun, parang unti-unti siya ulit, ang interpretation ko, parang unti-unti siya ulit, nagtatry na umangat ulit mula sa pagkakalugmok, pagkakadapa, parang ganun. Kasi di ba parang sinabi nga niya, di ba, you never be my mother, at saka parang, di ba, sabi, na rin naman to, spoiler, di ba, parang napaka very pessimist ng tingin ni yung character ni Miss Dolly about the world, that there's no such thing as a good person, ganyan. So, sabi ni... walang pure white. Wala talaga. So parang ikaw, ka na, parang delusional ka na to believe na meron pang kabutihan sa mga tao. Pero, ang maganda na sinabi ni Catherine doon is that, yes, you might be right, pero, diba, we try to be good, and that says something, diba? Yes. Kahit hindi ka na mabuti na, pero yung nagtatry ka para baguhin mo yung masama mong ginawa. So I think yun din, parang pareho din tayo ng interpretation na parang for her, kasi nakita na niya pati yung best friend niya, diba, yung friend mo, sinabihan na siya na, uy, nagbago ka na, hindi dapat ganito. So siya, parang nung nakita niya na, okay, meron akong hope para magbago. Kaya nga, 'di ba, may scene na naiyak ka. Ito nga sasabihin ko, kasi one of my favorite scenes is yan, pero yung sa after credit scene, naiyak ako dun sa last line din, tapos a very good girl yung huling words. Kasi tinanong, what do you want? Hindi ko alam na, pinigilan ko pa yan actually. Hindi naman tumulo, pinigilan ko kasi, pero naiyak ako noon talaga kasi hindi ko magets. Actually, sobrang weird. Na-attach ba ako masyado dun sa character ni Philo, ni Mercy? Na parang you feel like yes, alam mo yon. Mabuti kayo eh. I think that it's kasi ako, I don't consider myself na parang Santa or Angel. Pero, yun nga, kasi sa journal or parang sa mga things na gusto ko, mga intentions, lagi ko sinasabi, try to be a good person. So parang I think, yun nga, na parang siguro dahil parang very bata, very innocent,
Tapos parang yun nga tayo, 'di ba? Na sa buhay natin may mga nangyayari. Pero yun nga at the end of the day, ang importante yung tinatry natin gumawa ng kabutihan. Siguro parang kaya ka din doon na ano. Baka, oo. Oo. Or Kaya naging itigil niyo na investment yung pambabash kay Johnny Beriani. Ay, wala. Mabuti siyang tao. Grabe siya. So, ayun, gusto ko lang i-note, no, or i-correct mo ako, wala naman siyang pinatay directly, right? Si Philo. Tama ba ako? Wala, right? Parang may mga parang inano siya, may mga plan siyang ginawa, pero parang gusto ko kasi siyang i-compare doon kay Song Ye Kyo sa The Glory na ang dami doon na may mga namatay din at the same time pero hindi sa own hands niya. Yes. Kumbaga nakaganti siya in one way or another tapos sila yung nagpatayan. Parang ganun kasi sa The Oo. Glory. Parang Walang direct siya, di ba? Wala. Parang ang nangyari is, parang yung sa kanya, isang tao lang. Pero yun nga, I think, dahil nga dun sa mga plans at ano, nag-escalate into something. Pero, Yung ano, yung yung maliit na, yung inutusan niya na correct. saksakin siya. Yun. Kasi dali hindi naman siya directly na ano. Oo. So, So, parang, dun din, siguro parang yun na medyo yung guilt, pumasok na sa kanya na parang sandali, wala, isang tao lang dapat ang masaktan. Pero, dahil sa mga naplano niya, marami yung mga, sacrifice. Right. Oo. Nitpick, negative comment. May nega ka bang masasabi sa film? Mga hindi mo nagustuhan. Gusto mo muna ako? Okay, sige, mauna ka. Siguro may pagka-predictable sa maraming mga eksena. Kumbaga nape-predict ko na ito yung mangyayari. Alam na ni Molly na niloloko siya ni Philo. May mga ganun ako. Kaya takot ako kay Philo Oo. sa ibang mga scenes. Kasi feel ko na alam na ni Molly. May mga ganun. Pero hindi ko alam kung intentional siya. Pero yun lang, medyo may pagka-predictable yung karamihang mga eksena or may mga eksenang predictable. Pero mapapakapit ka pa rin. Alam mo yun? Mapapakapit ka pa rin tsaka parang yung emotions mo is mataas pa rin. Kasi kahit alam mo na at Philo, alam na niya, umalis ka na dyan. Parang, alam mo yun, lumalabas pa rin yung ano mo. Diba? Nagigigil ka. May parang gigil ganon. Yes. Parang yun lang, parang yung nitpick na masasabi ko at the same time. But the rest, nagustuhan ko siya and recommended. Sobrang recommended. Siguro ako lang, parang may mga scenes wherein, well, feel ko lang na medyo Dragging. or yung mga linyahan, it wasn't that clear na sana, like for example, the last part, 'di ba, when yun nga na nalaman na nagkaalaman na alam na niya na hindi ikaw yung pinoportray mo kung sino ka mga tao, pero wala yung transition na yung ganon, yung gulat factor na nalaman na niya. Yung tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang. So, siguro kahit abrupt lang, na parang malaman na, although siguro yon yung wala lang yung clear line. At saka siguro sana na build up ng konti pa, like yon yung character ni Kaori. Nakulangan na kasi di ba, biglaan sana na-form muna yung meron silang relationship para madali. Hindi tayo nakapag-isip kagad na. Oo nga. Na, pwede. Ang shady, bigla na lang dumating. So, tas in-accept mo agad. Oo. Diba? Tapos pinag-uusapan nyo si Molly in front of her. Yes. Diba? Na parang dapat kayo lang yung nakakaalam. Oo. So yun lang siguro. But I guess, parang siguro, baka nakulangan na rin ng time. Kung meron kayong parang nitpick sa kanya, comment down below, 'di ba? May mga comments kayo na medyo nega, hindi niyo nagustuhan. Lalo na mga nagustuhan niyo rin, i-comment niyo yan dito. Last message, and of course, please promote your show din. Yes, if I were you guys, if you want something na talagang ma-feel nyo full of roller coaster of emotions, up, down, sideways, ayan, go and check out and watch A Very Good Girl. Hindi kayo magsisisi na mapanood nyo yan. Baka nagsisi na kayo na pinanood nyo muna to bago dahil diba spoilers, pero okay lang, worth it pa rin na panoorin nyo. Sobrang ganda and hats off sa bumubuo nung movie nga. Ang galing-galing po. Catherine and Miss Darling, of course, clap Tama sa inyo. yan. Oo. Clap. Kung hindi nyo siya parang
cup of tea, gusto ko lang sabihin na try nyo lang silipin. Kasi baka magustuhan nyo. I know, marami sa atin na parang hindi siya cup of tea, pero ang ganda kasi ng mensahe niya eh. Ang ganda ng core niya, alam mo yun. So, sana silipin nyo at the same time. And once again, available na siya mapapanood dito sa UAE Cinemas ngayon. And of course, sa cinemas worldwide, iba't ibang territories na rin maliban sa Pilipinas. That ends our video. Maraming salamat. And kung nagustuhan mo to, of course, thumbs up ka dyan, drop a comment, and click subscribe para sa mga susunod nating reviews, reaction videos, and so much more. And yung notification bell din, kasi nagpapa-Gcash ako once in a while. So, para ma-notify ka, may budget. May budget. Kasi si Pepper, nag-ano tayo. So, ayan, hit the notification bell. So, that's it muna. And hopefully, magkita-kits tayo ulit sa susunod nating video. Once again, my name is Johnny Biryani. And Carrie Bell. Kinig ka lagi dito sa Tag 91.1. Pinoy Bye-bye! talaga. Pinoy talaga. Bye-bye. Ganun di ba extra ko? Bye-bye!